at si Rod Marcelino. Malusog na katawan. Mga kasama, batay po sa pinakahuling Family Income and Expenditure Survey ng National Statistics Office, kumpara sa ibang pangangailangan, mas malaking bahagi o 66% ng kinikita ng maralitang pamilyang Pilipino ay ginugugol po para sa pagkain. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog. Magandang hapon mga kanutrisyon. Ang topic natin sa Sabadong ito ay pagkaing masustansya at sulit sa bulsa. Paano nga ba makakatipid ng hindi naman isasakripisyo ang nutrisyon? Yang topic na yan ang aming inihanda para sa inyo ng ating mahal na ninang sa wastong nutrisyon at kalusugan, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, Ninang Bernie. Magandang hapon din sa iyo, inaanak na Rod. At mga kanutrisyon, Regalo magandang ba? hapon. Regalo ka agad. 6 months pa, 6 months pa. Alam nyo, mahirap ang mag-budget, di ba? Lalo na kung ang kita ay maliit lamang. Halos lahat ay may bayad, lalo na dito sa Maynila. Kaya kailangan talaga yung matalinong paggastos, particular na sa pagkain, para hindi nasasayang yung ating pinaghirapang kita sa mga hindi masustansyang pagkain. Ay, talaga naman po, ma'am. Ako nga hirap mag-budget kapag namamalengke. Wala pa akong pinakakaing malaking pamilya. Paano na lang kung mayroon na akong asawa at 4 na chikiting o higit pa? Ayan, ako talaga naman. Baka ang yung mga nakikinig sa atin, Rod, hindi maniwalang namamalengke ka, ha? Naku, every Totoo Sunday. po, every Sunday pagkatapos namamalengke ng si programa. Rod, oo. At sigurado ang kanyang unang-unang binibili ay gulay. Gulay. Oo. Yung magandang hinga natin ng pananaw tungkol sa topic natin ngayon, Rod, ay ang ating guest resource person na walang iba kung hindi ang Associate Professor ng College of Education ng University of Santo Tomas. Kasi yung nutrition course ay nandun sa College of Education sa Opo. UST, oo. At hindi lamang siya isang registered nutritionist dietitian, kundi siya pa ang natatanging registered nutritionist dietitian ng 2013 na pinili ng Professional Regulation Commission. At walang iba kundi si Dr. Zenaida Velasco. Magandang tanghali po, Dr. Zeni Velasco, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali po. Pwede rin bang tawagin kayong Ninang? Pwede na rin. Pwede na rin. Sabi ni ma'am, 6 months pa. Good afternoon po, Dr. Zeni, at again, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright, mga kasama, diretso na po tayo sa ating talakayan. Paano matitiyak, Doc, sa sapat at masustansya ang pagkain na ihahanda para sa pamilya kahit maliit lang po yung budget? Kaya nang sinasabi ko nga, ako ako namamalengke, nahihirapan talaga ako mag-budget sa ngayon dahil medyo lahat ate tumataas yung presyo. Siguro, Rod, kailangan magpaplano ka. Plano. Mahirap pumunta sa palengke kung wala kang listahan. Ayun. Kasi kung ano-ano ang dadamputin mo at sa pagpaplano mo, nandiyan na rin yung iniisip mo kung ano yung mga masusustansyang pagkain. So gumawa muna ng listahan Gumawa ng bago listahan. umalis ng bahay at pumunta ng palengke. Yes. So yun yung magandang nga na yun. Simula, no? Simulain. At least pagdating sa palengke, alam na ma'am, no, kung ano mga bibilhin nila kagad. Oo, kasi di ba ang daling matakaw ang mata. No? Pagdating natin sa palengke, Oh, kung ano-ano na gusto nating bilhin. Ang dami. Maski sa grocery, di ba? Napakahirap mag-decide kung hindi natin alam kung anong iluluto. Yun yata ang ibig sabihin ni Ma'am Zenny. Yung pagpaplano. Plano yung menu for the week. Kung ikaw halimbawa, alamin mo kung anong iluluto mo sa para hindi Monday. mo pare-pareho ang kinakain natin. Nakakasawa na rin. Tama ho. Oo. Yung ano naman po yung hindi para hindi ma-sacrifice yung Western nutrition. O, halimbawa may plano ka na nga tapos meron ka lang 500. Paano natin ano yung paraan para makatipid?
So, para tayo makatipid, kailangan marunong rin tayo magkumpara ng mga presyo at alam rin natin kung saan tayong bibili ng mga pagkain na mababa din yung presyo pero masustansya. Paano yun, ma'am? So, Kailangan kagaya- pumunta sa iba't ibang palengke, ganun? O Pwede rin ho tayong pumunta. No? Meron ho tayo sa atin po, meron po tayong tinatawag na Bagsakan Center. Ito po yung dating Barangay Food Terminal, ASEC Bernie, no? Tapos meron rin po ang National Food Authority po ay may mga rice subsidy po sila at may mga rolling stores rin. Siguro, kuhanin nyo na lang opportunity na makabili sa ganon. alamin kung kailan roronda yung mga ganong Opo. serbisyo. Pero hindi na yata, ma'am, nag-aano ang NFA ngayon eh. Actually, tumaas nga yung Yung bigas daw. tumaas. Kasi nga yung panahon ay lean months, katatanim pa lang. Kaya, Kaya naubusan- tumaas. Oo, tumataas medyo ng konti. nakulakan tayo ng supply. Oo. Okay, so, pero ma'am, yung isa, siguro kailangan ano ka rin, suki. Opo. May suki ka ba? Ay, ako, Palengke. pag ano ko pa lang, Para- papasok ko pa lang kasi sa kung- palengke, kilalang kila. Oy, dito, suki! Hindi, lahat naman sa palengke, Lahat naman suki. po, Oo. lahat naman po suki. Oo. Siguro Pero, yung yeah. makakapalagayan mo ng loob na bibigay sa iyo yung the best quality at may konting tawad. Kasi ang Pilipino, matutuwa na tayo pag binibigyan tayo ng tawad. Paano, ma'am, ang ordinaryong hindi naman nutritionist dietitian kagaya ninyo o kagaya ko, paano niya malalaman kung yun na ba yung best quality? Okay. Anong mga indications? Okay, ang best quality po, pag tinitignan natin po yung mga isda, no? Sabi natin, kailangan wala siyang sore eyes. Hindi po Okay. Tapos ang Oo. kanyang kaliskis ay makintab. At yung amoy, hindi siya foul, no? Hindi yung parang mabubulok na. So, in-encourage rin po natin yung pagbili ng mga maliliit na mga isda. Oo. Okay, kagaya ng mga dilis, dulong, no? Dahil pwede po natin makuha yung calcium niya. Kesa po dun sa mga malalaking isda na hindi po natin kinakain yung tinik. Okay. So, hindi lang yung laman ang napapakinabangan, pati na rin yung Lahat mga, po. lahat, pati ulo nga, ano? Oo, and nandun yung mga, calcium. Calcium po. Oo. Kung wala halimbawa, ma'am, kung gusto mo at kulang yung pera mo, halimbawa, nakita mo maganda yung isda, pwede bang mag-substitute? Pwede rin po tayo mag-substitute, no? Kagaya po ng tokwa, tofu, tapos yung mga gulay na mga beans, no? Kasi siya rin po ay source ng protina. So kung yung wala kang pambili ng karne, yun ang yung sabihin. Opo. Pero Pero kailangan rin po na part rin po na para magkaroon tayo ng pagkain sa lamesa, matututo rin po tayo magtanim. okay. Home garden? Home gardening po. Lamang lugar eh. Meron po tayo mga 1 foot square, pwede po tayo magtanim ng tinatawag natin na MACP, no? Malunggay, alugbati, carrot, kangkong, and pechay. Yung mga leafy greens. Mga leafy greens po. Doon, ma'am, sa pag-compare ng prices, kailangan bang sa iba-ibang palengke o within the palengke lang, doon ka lang magkumpara? Pwede po sa local, yung kung saan tayo namimili. Pero minsan rin po, mabuti rin na medyo pumunta kayo sa ibang lugar para rin ma-compare nyo talaga yung presyo. quality at presyo. Kasi mag-iingat rin po tayo dahil napakahalaga rin po yung timbang. Yung Okay, weight. oo nga. Minsan naluloko ka, no? Tama. Mura nga, pero kulang naman sa timbang. 10 guhit, oo. Pero sa mga palengke, meron yata anong tawag doon? Timbangan bayan? Timbangan bayan. Oo. At kailangan po may selyo yun, no? Para tayo ay check din kung may selyo. Kasi minsan nakakaduda, Kuya Rod, ang baba ng presyo, pero hindi naman tama sa timbang. So, dapat tignan nila may selyo para masiguro na calibrated. Calibrated. Oo, yung timbangan. Sa mga karne, kailangan hanapin din yung seal, ano ba yung tatak ng Na siya po ay dumaan sa sanitary inspection. Okay. Ngayon po medyo mahigpit na rin po tayo kasi ang karne hindi po pwedeng nakasabit lang buong araw.
So ngayon medyo may mga requirement na kailangan medyo naka-freezer siya, ganon. Pero yung ibang tao ayaw bumili ng ano ma'am eh. Yung frozen. Oo. So paano yun? Paano gagawin nila? So pag karne po, no, titignan po natin yung kulay. Pero wag lang po tayong masiyahan na hanggang karne ng baka o karne ng baboy. Kasi meron rin po tayong Cara beef. Carabao beef. So anong Ang Cara ibig sabihin? beef po ay Yung galing sa kalabaw? mas mataas po ang protina niya sa Mas maganda sa ba beef. yan? Oo. Tsaka mas mababa po yung fat Oo. niya. So hindi pa lang tayo sanay kumain ng Cara beef, Pero Carabao beef. nakalagay ba yon? Naka-label na Cara beef? O pinalalabas lang nila Sa- ng beef? Tama Minsan po, hindi po naka-label. Siguro yan yung isang pamamaraan, yung policy natin, na talagang may label po ang ating Carabao beef. Pero kasi yung ibang lugar, di ba, bawal yung Yes, magkatay ng kalabaw. Oo, magkatay ng kalabaw. So, but sa nutritionist, mas maganda yung Cara beef? Kasi po mataas ang protina niya compared to beef at mas mababa po yung kanyang fat content. Ang presyo, ma'am, anong mas Kalahati po ng presyo ang Carabao Ng beef. Mas mura. Opo, Mas mas mura. mura po. Baka naman masyadong matigas naman yung Oo, karne, ma'am. baka naman ilang kilometro na yung na araro nun. Makakagastos pa ng ng maraming Maraming gusto. fuel, oo. Maraming fuel. Okay. Meron pa ba pong pwedeng substitution na maaaring gawin yung ating mga tagapakinig para makatipid sila? Siguro, ang isang strategiya po, magluto tayo ng mga one-dish meal. Yung nandun na po yung ulam, yung gulay, yung sabaw. Anyway, tayo naman po mahilig sa may mga sabaw, kagaya ng sinigang, tinola. Yan yung mga one-dish meal Ayan. na makakatipid rin tayo. Okay, nako. Yung dinengding din, ma'am. Pwede rin. Pakbet. Talaga. Chop suey. Chop suey. Nako, marami na naman akong natutunan today. Mga kasama, magpapatuloy po tayo. Pero, text question of the day muna. Ninang? Okay. Second. Simple lang kasi maganda naman yung ating usapan ngayon. Magbigay lang po kayo ng isang paraan para makatipid sa pagbili ng pagkain. Nako, alam na alam nito ang ating mga misis na nakikinig ngayon. Oo. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot po, at isend sa 0919-884-0659. Anim na pinaka mabibilis na texters po ang mananalo ng tig 50 pesos na cellphone load. At mga kasama, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood ang ating usapan ngayong hapon at maging yung mga nakaraan. Pumunta lamang po kayo sa aming Radyo Mo sa Nutrisyon channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Yung one word. Sige, isang word lang yan. Isang word lang Sorry. po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede nyo rin po kami maging fan or friend sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Or i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. Wala po yung mo doon sa mo sa Radyo Nutrition lang. Magbabalik pa po ang Radyo Mo sa Nutrition. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maging matalino, masinop at praktikal sa pagpaplano, pamimili at paghahanda ng masustansyang pagkain para sa pamilya. Ngayong panahon ng krisis kung saan mataas ang presyo ng mga bilihin, mahalaga ang pagiging matalino, masino at praktikal. Lalo na sa pagplano, pagbili at paghanda ng mga masusustansyang pagkain ng pamilya. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain katulad ng lamang loob ng karne, maliliit na isda o alamang, butong gulay, buto-buto, itlog at mga gulay. Maaring haluan ito ng mga halamang ugat para sa dagdag ng sustansya at kalorya. Bumili ng mga pagkaing napapanahon. Maghanda ng one-dish meal tulad ng ginisang munggo o sinigang. Bumili din ng fortified foods. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating napaka-interesanteng topic ngayong Sabado ay kung paano i-maximize at magagawang sulit sa nutrisyon ang ating gastusin sa pagkain. Sabi nga ni Rod kanina,
pakonti ng pakonti kung ikukumpara sa pataas naman na Yung presyo. ng mga bilihin. Tama, Lalo ma'am. na yung mga freskong pagkain, ano? Parang, Especially pag may typhoon. Oo. Presyo Actually, ng kahit gulay. hindi nga tayo tina-typhoon, basta may typhoon sa ibang parte ng Pilipinas, Tumataas ang presyo. din yung Ewan ko presyo. ba? Talaga. At ang ating guest resource person po ay si Dr. Zenaida Velasco, ang Associate Professor ng College of Education ng University of Santo Tomas at ang 2013 Outstanding Registered Nutritionist Dietitian ng Professional Regulation Commission. So, Ma'am Zen, ibalik tayo sa sa usapan. Okay, eto muna ma'am, baka yung mga kasama natin dyan, Oo. may mga katanungan, mga kasama, bukas po ang ating text line para sa inyong mga tanong. Kung may tanong ho kayo kay Ma'am Zenny o kay Asik Bernie Flores ngayong hapon, i-text nyo po ang inyong tanong sa 0921-431-1044. Yan po for smart users. At para naman sa Globe, 0927-863-7771. Pwede rin ho kayong tumawag sa 882-2374. Okay, Alright. patuloy po tayo sa ating topic, pagkaing masustansya at sulit sa bulsa. Ma'am, paano nga po ba masusulit sa nutrition kung ang kita ay maliit? Meron kayong nabanggit kanina na nakaka-prick ng yung planning? Ang menu planning po. Oo, menu Opo. planning. Mhm. Kasi meron akong naririnig, di ba, na may cycle menu. Meron Opo. ding menu plan. Ano ba yung difference itong dalawang terms na to? Ang cycle menu po ay usually mga 2 linggo. Pero gawin na lang natin simple, ma'am. Kasi Oo. alam nyo, ang mga may bahay at mga Oo. nag-opisina, wala rin ho talagang panahon para Para gumawa yun. gumawa. Oo. So, binabalance lang natin, no? Sabi natin, sa pagkain po, kailangan may gulay, Mhm. may prutas, gawa ng napakababa ho ang consumption ng ating fruits and vegetables. Mm-mm. At ang pinakamataas sa consumption natin ay lakatan, banana. Oo. Sa dami-dami ho natin prutas sa Pilipinas, hindi ho natin natitikman at hindi ho na-expose yung mga kabataan sa mga prutas at mga gulay na rin. Mhm. So, pero sabi niyo kanina, kung magpaplano, hindi man cycle, Opo. magplano pa rin. Ano po Para yung sa- sa breakfast? Oo, anong kakainin sa breakfast? Lunch, ganun, oo. okay, dinner po. Dinner, oo. So, Tapos- wag ho pa ulit-ulit at wag ho pare-parehong kulay. Minsan mapapansin nyo sa plato, puro pula, puro brown. Pati ho sa lunchbox sa mga bata, palaging ganun na lang pong kulay. Di ba sabi ng nutritionist dietitian, mas makulay, mas maraming sustansya. Mas maraming Oo. sustansya. Pero hindi isang kulay. Dapat iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay. May yellow, may... Yung May green, sabi nga po oo. nila, kasing kulay raw po ng rainbow, no? Oo. So, dahil wala pong single perfect food, no? So, hindi natin makukuha ang lahat ng sustansya Sa sa isa. isang pagkain. Okay. Yung pag namamalengke naman tayo, Doc Zen, ano yung dapat iwasan bilhin para makatipid? Okay. Iwasan ho natin bilhin yung mga empty calorie food, no? Yung mga, Ano mga yun? chichirya. Oo, kasi minsan, ang nanay na bumibili, yun ang gusto niya. Tapos, minsan rin po, maaring may mga murang pagkain, pero hindi naman po kinakain ng pamilya. So, kahit Ma'am, na ho example. sabihin natin, Example nga nun. mura siya. Kunyari, may bibiling kang isang gulay na mura, kunyari patani, wala naman ho nakain sa pamilya pag kailangan So, nasasayang lang. nasasayang Oo. lang, naka-discount ka nga pero hindi mo naman siya Oo. nakakain at walang kumakain. Yung empty calorie food, ma'am, ano mga example nun? Para yung mga nakikinig sa ating mga nanay, siguro sa next pamamalengke, iwasan na rin. Correct, nila. opo. Ano po yung Okay. mga yun? Ang mga empty calorie food po ay hindi siya nagbibigay ng sustansya, more lang po siya ng calories. Kagaya po ng mga soda, yung mga soft drinks po, empty calorie yan. Tapos yung mga chichirya na parang sabi nga hangin lang, pero wala siyang maidudulot kundi maaring asukal at alat lang, pero wala rin pong sustansya. Nakakataas pa yun, di ba? Ng blood pressure. Blood pressure Oo, po. oo. At hindi lang po blood pressure, yung mga bata po na may hilig kumain ng mga ganito ay maaari rin po magkaroon ng problema sa kidney nila. Nako. Oo. Meron kami, Doc, ng
na ano noon na guest resource person din. Sabi nga niya na pabata ng pabata yung Ang may mga mga nagkakaroon kidney ng Nagkakaroon problems. ng sakit sa bato. Oo. So, maliban po sa empty calorie foods, ano pang kailangan nilang iwasan, bilhin para sila makatipid? Para nga naman sulit yung pera. Okay. Pag bibili po kayo ng mga karne, no? Meron naman pong parte ng karne na kagaya po ng liver, mataas po yan sa iron. So, pwede rin po nating isipin yung mga ibang parts of the meat. Hindi lang po yung mga parte ng meat na mamahalin, lalo na yung mga Karne, lomo. oo. Yung po, medyo mahal ang presyo nun. So, sabi nga, may mga lamang loob din na pwede po natin isali sa pagluto. Okay. Ang lomo versus ano po? Pigi, ganon. Mas pigi na lang ang bilhin. Opo. Ah, Kasim po, ano? Mas kasim. mura po ang kasim Kesa kesa sa lomo. Yung ano ma'am, ako pag namimili rin, kinukuha ko yung may buto-buto na pwedeng isigang-sigang. Kayo, Oh, masarap po mas yun. malasa Pwede yun. po. Mas Kasi meron pa malasa naman siya. siya ng karne eh. Correct, ma'am. oo. Pero mura na At siya. mura. Laki ng mura. Malaking ganun din. mura na po. Kaya nga minsan daw ang pag nagbibiruan, baka mami araw maging bawawaw daw. Hindi naman po. Dahil sa buto. Pero masarap po yun, no? Yung mga Kasi, talagang oo, nakadikit po nandun sa yung buto. flavor, Nandun sa yung buto. flavor. Oo. Masarap. Lalagyan lang po ng gulay ito. At wag nang dagdagan pa ng maraming asin o yung mga maalat, mga condiments. Tsaka yung mga Ano po. dinadagdag na mga ano, Kung ano-ano mga flavor, natural na lang. Yung mga cubes. So, Oo. Yung sampalok, di ba? Meron kung yes. sa baba, sa mga palengke, may mga ano, Marami po. sampalok. Ang maganda lang nga po sa atin, nakakabili ho tayo tingi-tingi. oo. Sa ibang bansa, kailangan kilo. by pound or by per kilo. So, Oo. yun. Okay, so yung mga types ng meat, ano pa po? Ano pang pwede nilang iwasang bilhin para makatipid? Siyempre, wag ho kayo bibili ng gulay na hindi in season. Ayan. Lalo na kung merong bagyo sa Baguio. Mahirap po na bumili ng mga gulay dahil aasahan yung mahal na Mataas gulay. talaga yung So, presyo. dapat po in season para mura po yung presyo niya. Pati rin po mga prutas, ano? Mga prutas Oo, din. Ano, hindi in season. Pero ngayon, lagi naman tayong may prutas. Ang kulang lang talaga pambili. Correct. Yun ang problema doon. Siguro para madagdagan po ng sustansya, pag pinag-uusapan natin yung mga gulay, no? So, isipin rin natin yung mga local na gulay, kagaya ng malunggay, no? Maraming Ay, nutritional oo. benefits. Alugbati po, yan. Buy local. Yes. Ngayon may nagtanong po sa akin, ano bang mas madami ang vitamin C? Yung bayabas na puti o yung pula? Siyempre, ang sagot ko po, yung pula. Mas mataas po ang vitamin C. So pag ganun, mga kaalaman na ganun, para makuha mo yung sustansya, lalagyan rin natin mga nutrition information. Kaya sa pamamagitan ng radyo mo sa nutrisyon, maaari po natin maibahagi yun sa ating mga nakikinig. Yung ano ma'am, kung sa grocery ka naman namimili, tapos nagko-compare ka ng mga prices of the same, yung parehong binibili mo, di ba ang tinitingnan mo rin dun yung maliban sa Presyo at presyo? timbang. O, timbang. At saka yung nutrition facts. Okay. Yung May label, ano? Opo. Oo. Yun din po. Tignan natin yung mga nutrition label. Tandaan po natin, ang isang item na inilalagay sa pinakauna sa nutrition label, yun po yung pinakamarami. Yun. So pag sinabi doon na Sa juice ay sugar, oo. yun ang marami asukal. At saka kung sodium, Ayun. Nako. oo, halos konti lang yung ibang ano. Kasi pag dinilista doon, napalista according to weight. Dami Okay. ng So, yung pinaka-lamang siya na flavor, yun ang nauna Oo. sa oo, label. oo, oo. So, yan dapat nilang tandaan, no, ma'am? Oo. Yung mga mamimili. May nutrition Correct. label. Oo. Para naman walang aksaya man pag nagluluto, anong pwede nating ibigay na tip sa ating mga sa pagluluto? Sa pagluluto po, minsan, meron po tayong tinatawag na edible trim, no? Ibig sabihin, Edible trim. ang ibig Ano po yun? sabihin, kunyari, kung tatapyasin nyo yung kangkong, wag naman yung tapyasin ng todo-todo, kundi mababawasan yung maisiserve natin. So, may mga
kagaya nga po natin, pag nagbabalat tayo ng mga patatas, wag natin kapalan yung balat na yun. Wag masyado. Wag masyado po, para talaga ma-enjoy natin. Sulit pa rin po. Tsaka di ba kasi nandun din yung mga ibang B vitamins? Ano man dun sa nasa balat? po. Oo, nasa balat. Oo. Yung pamamaraan nga po ng luto, talagang malaki rin pong bagay yan para makatipid. Tapos kuminsan masyadong binababad. Po. Sa pag Tsaka, nagpe-prepare ka, di ba, binababad kasi. Tandaan po natin, ang mga nutrients po ay na-preserve natin. Pag halos malapit na siya sa pagluluto, doon na lang natin ikakat yung mga vegetables. Kasi nawawala rin yung mga nutrients. So hindi pala masyadong maaga mag-prepare. Ang ibig ko sabihin Nakabuyang-buyang lang dun sa- ang practical po na tip dyan, minsan po, bumibili po tayo ng mga pre-cut na Hindi vegetables. pala yun. Mawawala na ho yung mga sustansya. Mas konti. Mas konti po ang sustansya. Okay. So, araw-araw natin yung pinuproblema, Rod, lalo na mga nanay. Siyempre, mga tatay din kasi sila yung contributor din ng magpambili. No? Pero ngayon parang baliktad pa minsan yung sitwasyon. Yung mga tatay nang mahilig magluto. Di ba? Mabuti naman. Gaya ni Sir Danny. Di ba? Si Sir Danny. Oo. Pero talagang pinuproblema yan. Paano natin ma-extend o masusulit yung budget ng pamilya para sa pagkain at dapat sulit din sa nutrisyon. Ito'y para may matira namang marami-rami pa na maipang tutugon sa iba pang pangangailangan ng pamilya sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Upang maibsan ang ating pamumblema, bakit di natin subukang planuhin yung pagkain o gumawa ng menu guide para matalino nating mapipili yung mga higit nating kailangan o dapat kainin. Sabi nga ni Ma'am Zenny, yun talagang unang-una niyang binanggit na paraan. Dapat may plano ka. Hindi ka lang basta sugod palengke. Tapos gumawa tayo ng market or grocery list at listahan ng mga bibilin para pagdating sa pamilihan, hindi kung ano-ano na lamang na biglang maisipan yung dadamputin. At sa pagluluto naman, makakatulong din kung madalas tayong magluluto ng one-dish meals, kung saan magkakasama na yung mga sangkap, gaya ng nasabi natin kaninang nilaga, sinigang, pinakbet, tinola, ginisang munggo rin pwede upang makamenos sa oras, sa budget at sa preparasyon. So sa point na ito, gusto kong magpasalamat ng marami sa ating magaling na magpayong food budget expert na rin si Dr. Zenny Velasco ng College of Education, University of Santo Tomas. Isa po siyang Associate Professor at ang 2013 Outstanding Registered Nutritionist Dietitian na hinalal ng Professional Regulation Commission. Thank you very much po, Doc. Salamat po, Ninang, and Kuya Rod, and Kuya Danny. Thank you very much po, Dr. Velasco. Your parting words po sa ating mga suki. Ang nutrition po ay hindi kailangan mahal. Matuto lang po tayong ng mga paraan para sulit po ang bawat sentimo na ating gagastusin para sa kalusugan. Thanks. Alright mga kasama, narito naman po ang listahan ng ating 6 na nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load. First winner of 50 pesos load ay from West Bahak. Olongapo City. West Bahak-Bahak. West Bahak-Bahak. Ayun. Bahak-Bahak. Bahak-Bahak. Si, oo, Bahak-Bahak. Talagang tsabakanong. Congratulations to Ronald Tumbaga. Ang sagot niya. Siguro namamalengke yan si Lalaki, Ronaldo. lalaki. Magplano ng bibilhin. Correct. Ngayon. Opo. Pia Bautista ng Blood Tulad 17 San Mariano ba to? Dasmariñas, Cavite. Ang sagot niya, ma'am, matutong magkumpara ng mura pero masustansya. Ayun. Tama rin. Gina Apura from Barangay Laip, Tarlac. Magplanos
sa pagbili ng pagkain at gumawa ng listahan. Okay. Ayun, congratulations. At ang pang-apat naman ay si Jerry Ortega ng Burgos Street, Tagbilaran City, Bohol. Oy, Kagagaling from ko lang Bohol. dyan, ha? Oo nga ma'am, kagagaling lang niya po sa Bohol. Bumili ng maliliit na isda na mas mababa ang presyo kaysa sa malalaking isda. Di ba? Galing. Agata Buena from Nueva Vizcaya. Bumili sa Baksakan Center o magkumpara ng presyo sa iba. Okay, thank you, pare. At si Giselle Alvano ng Taguding, Ilocos Sur. Magluto ng one dish meal. Yan. Alright. Talaga naman. Congratulations sa inyong lahat, ha? Ang galing. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy ng pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat din po sa inyong mga dear listeners sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/TV. At mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po natin, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Kung nandito ka, nahook ka na sa sarap ng Mega Sardines in Easy Open Can. In ka na rin! Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso,